Meron akong ilang mga sikreto kung paanong matanggap natin yung mga bagay at mga taong hindi katanggap-tanggap na sila din ay mahal ng Diyos at kaibigan ng Diyos at patatawarin ng Diyos. Alam niyo kami mag-asawa, we have mission business, we have schools, and that means we have to grow our schools and our businesses. So kasama na doon kami mga naglo-loan sa bangko nung nagsisimula kami, gusto namin na higit na umunlad yung aming mga negosyo o mga mission. Kaya may mga taong nag-offer sa amin na lalaki yan at pahiramin namin kayo at ganun-ganyan. Ba? Magagandang mga offer. Mababait na kausap. Matatamis na salita. Pero ito yung red flags niyan eh. Naku, si Brother Bo, lagi tayong pinapaalalahanan yan. Pag ganyang may mga pangako sila, tapos humingi muna sila ng pera sa inyo, dapat red flag na yun eh. Pero minsan, sa kahangaran mong maging mabilis at kumita ang iyong pera ng doble, triple, at dahil na sweet talk ka, naku, maniwala kayo sa akin, yung mga lumapit sa akin, ang madalas pa nilang sabihin, nag-feast kami, Brother Alvin. O, kaya mag-ingat kayo. Brother Alvin, pinanonood ka namin, hindi ka namin, alam namin ang mission mo. Kaya ilang beses kaming naluko. Hindi lang, yung isang hindi ko makalimutan, hundreds of thousands. Kaya hindi ko yung makalimutan kasi naniwala kami sa kanya, hindi naman namin siya personal na kilala. Siyempre, tao ka lang, nagalit ka. Kaya yung pag nagdadasal ako, di ba? Lord, pagdasal ko, sigan pagdasal. Pero itong isa, Lord, naku. Ano mo yun? Kahit maling dasal, ang sakit. Kaya nagkadumaan kami sa dugtong-dugtong na financial spiraling downwards. Salamat na lang sa Diyos kami ay naiahon, nahinto. Pero alam nyo, in hindsight, nagagalit kami dun sa taong yun. Nagagalit ako hanggang ngayon, naaalala ko yung mukha niya, naaalala ko yung mga matamis ng salita. Naglaho na lang siyang parang bula. Pero alam nyo, ang nakakagaang sa akin yan, pag naalala ko yun, kasalanan din namin. It was our fault too. Kaya kung gusto nyong medyo gumaang yung mga galit nyo sa inyong mga kaaway o mga nang-away sa inyo, baka gusto nyo ding itanong, baka mayroon din akong papel sa nangyaring ito. Whether it's a financial scam, baka nagmadali ka nga tulad namin, o hindi mo nakita yung red flags, o you did not do your due diligence, o mabilis ka nagtiwala, na sweet talk ka. Or whether it's a relationship, a heart-to-heart relationship, baka ikay na heartbroken, sinisi mo lahat sa kanya, baka hindi mo naisip, baka ikaw din ay nagpabaya sa inyong relasyon. O kahit ito'y professional relationship, sa kumpanya, sa trabaho, galit ka sa boss mo, galit ka sa amo mo, pero titignan mo, baka I'm at fault too. You know, sabi nila, it takes two to tango. Kaya 3 quick steps. First, you've got to take responsibility. Again, in fact, even if it's a personal problem, halimbawa, ikay nagkasakit, talaga namang may mga nagkakasakit na talagang hindi naman niya kasalanan, nag-iingat siya. Pero minsan talagang dinadapuan ka ng sakit. Pero minsan tatanong mo din sarili mo, ba't ka nagkasakit, di ba? Baka nagkasakit ka sa baga, sinisi mo si Lord. Lord, bakit mo ako binigyan ng sakit sa baga? Para nanigarilyo lang naman ako mula grade 6 ako. Grade 6 ka pa lang, nagyoyosi ka na, tapos nagkasakit ka sa baga, tapos kasalanan ni Lord. Si Lord ba nagsindi nung yosi mo? Minsan magaling tayong manisi. Hanggang Diyos sinisisi natin, pero hindi natin tignan yung ginawa natin sa buhay natin. Kaya first rule, para gumaang-gaang yung paninisi mo sa mundo at sa iyong kapwa,
Take responsibility. Pero pag-aangin natin, second, pray for the reason. Di ba last Sunday, binitawan natin yung isa sa pinakamahalaga at makapangyarihang verses. Romans 8:28, everything works for good to those who love God and are called according to His purpose. Lahat ng bagay, sabi nila, may purpose. Kahit na sakit, kahit na nagkahiwalay kayo. Ang daddy at mami ko, daddy ko, pinagdadasal ko ngayon, nasa langit na. Naghiwalay sila ng mami ko, grade 4 pa lang ako. Hindi ko talaga maintindihan ba't sila nagkahiwalay. Pero nung lumawig na yung buhay ko, naging adult na ako, parang may purpose yun, may purpose. Kaya kung ikay naloko, kung ikay nagkasakit, kung ikay na heartbroken, tanong mo, ano sinasabi sa akin ni Lord dito? Ano sinasabi sa akin ng buhay dito? Kasi ang totoo niyan, pagkatapos sa isang masamang karanasan, natututo ka. Tumatatag ka. Tapos lalo mo nakikilala kung sino mga tunay na kaibigan. Tunay na nagmamahal sa'yo. Kaya may reason eh. Kaya eto ngayon yung challenge dyan. Yung nangloko sa'yo, yung iniwanan ka sa ere, yung binash ka, trinaydor ka, pinagpalit ka, eto yan. Sa susunod mong dasal, pasalamatan mo siya. Bless him. Bless her. Kahit nung unang dasal mo, Lord, sana po, nagmamaneho siya, maplat yung gulong niya. Ngayon talaga, ang Lord, i-bless mo po yung nanloko sa akin. Lord, i-bless mo po yung nakasakit sa akin. Lord, i-bless mo po yung tao that caused me pain. Kahit hindi ko man alam kung ano ngayon ang reason nito, nangyari. Kaya alam ko mayroon kang sinasabi sa akin at ginamit mo ang taong ito. You bless them. Yan ang hamon sa talk na ito. We bless even our enemies. At huli, wala naman talaga tayo magagawa bandang huli, kundi surrender everything to God. Yung mga nangloko sa amin, wala na milyon-milyon na eh. Hindi na nagbayad. Hindi na nga nagpakita yung iba. Kaso mga Kristiyano tayo, hindi mo naman pwedeng ipahunting yun, di ba? Tapos ipadukot mga ganon. Hindi naman natin gagawin yun. Kaya nga dinaan na namin yan. Take responsibility, tapos bless them, tapos surrender to God. Ipasa Diyos mo. Of course, we also went to the courts para maging honest din ako sa inyo. Pero alam niyo naman, minsan sa korte, 99 years old ka na, nag-hearing pa rin kayo, mga ganon. O baka mauna na yung ganon. Kaya, well, surrender everything to God. Dun lang huling matatahimik ang iyong kalooban. Sasabihin ni Lord, kahit yan ay kagagawan ng kapwa mo, kahit yan ay kagawan mo sa sarili mo, magtiwala ka pa rin sa akin na kahit yan ay masamang pangyayari, kaya kong gamitin yan sa ikabubuti para sa iyo. Kasi kaibigan kita. Kasi mahal kita. Magtiwala ka sa akin. Thank you so much for watching. And if you were blessed by this video, please like, follow, and subscribe. And share to bless others even more. At siguradong mayroong magandang mangyayari sa iyo. God bless you!